Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga nagagandahang viewers at nagpopogian na mga subscribers. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At medyo maganda-ganda ang ating lecture ngayon. Ito po ay tungkol sa fresh na fresh, mainit-init at galing sa mga headline news, no, tungkol ito sa pagharap ng ating ng senador na si Rodante Marcoleta sa harapan ng mga huwes diyan sa Sandigan Bayan. So pag-usapan natin ano ang nangyayari, no, sa korte kapag ang isang senador o kahit sino ng akusado, hindi lang senador. Ano mangyayari kapag ang isang ordinaryong tao ay sumurrender sa hukuman pero ayaw niya mag-enter ng plea? Plea of guilty or plea of not guilty sa harapan ni judge o sa harapan ni justice. In this case, sa Sandigan Bayan, sa mga huwes o justices ng Sandigan Bayan. So wala siyang say, wala siyang comment. Para siyang isang malamig na bangkay na tumayo sa harapan ng mga huwes at walang sinabi kahit isang singkong duling. Okay? So, ano ang ganap kapag tinanong ng judge si accused ng guilty or not guilty? Tapos ang sagot niya ay isang napakalamig na ngiti o ngiwi, no? No comment, no? No comment ang akusado. So, i-breakdown natin sa isang simpleng paliwanag itong ganitong klaseng sa sitwasyon, no? At promise hindi kayo magno-nosebleed dito dahil Tagalog na Tagalog ang ating pananalita dito at hindi natin haluan ng mga malalalim na legal jargon. So, umpisahan natin, ano ba yung arraignment? Nung araw, natatandaan ko, nung maliit pa ako, naririnig ko sa aming mga kapitbahay nung araw, dyan sa San Juan, yung mga basagulero, sasabihin, may bista kami bukas. Yung pala arraignment, no? Ang tawag nung araw nila dyan, bista. So, ano po yung arraignment? Yung arraignment, ano po yan isa yung face-to-face moment, no? Face-to-face moment sa korte yan. So, parang ganito yan Parang ano yan parang ito yung unang date mo sa prosecutor at kay judge, no? So, bago mag-umpisa ang lahat, ang gagawin dyan, babasahin ng clerk of court ang demanda sa wikang naiintindihan mo. Tapos, itatanong sa'yo ng korte, Boy Pogi, guilty ka ba or not guilty? Okay, so pag tinanong ka ni judge ng guilty or not guilty, dalawa lang po ang pwedeng isagot diyan. Ang nakalagay kasi sa menu ng arraignment, dalawa lang ang pwedeng isagot. It's either sabihin mo kay judge na guilty, your honor, ako nga po ang nakagawa ng kasalanan ayon sa reklamo. Tapos ang kaso. Okay, pero kapag hindi 'yun ang sinabi niya at medyo matapang ang akusado, parang Andres Bonifacio. So, lalaban 'yan. So, sasabihin niyan, not guilty, your honor. Hello, hindi ako ang may gawa ng krimen na 'yan. Ano kayo, siniswerte? Parang gano'n ang gagawin. So, either guilty or not guilty. Pero minsan, may mga akusado na medyo makulit, no? Pero hindi natin sinasabi na yung subject matter natin dito ang makulit, no? Tulad na nga nitong kaso ni Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Na kung saan, ayaw pumili sa menu. Dadalawa lang yung menu. Ayaw pang pumili. So, anong nangyari? Nag-mute mode siya. So, pag nag-mute mode dyan, ibig sabihin, the accused refused to enter a plea. Either ng guilty or not guilty. May refusal to enter a plea. So pag ganon, ang tanong tuloy ng isang ordinaryong tao, bakit takot na takot mag-enter ng plea? May dalawa naman palang pagpipilian, guilty or not guilty. No? Ganito yan minsan iniisip nila, baka akala nila parang marriage contract. Kapag nag-yes ka, lock-in ka na, lifetime. Walang cancellation policy. So, yun ang inaakala ng iba natatakot sila, baka mamaya mapahamak ako dito kung not guilty or guilty, lalo na pag guilty, di tapos ang laban dito kung ano yung sentensya, yun ang pagdudusahan mo sa loob ng kulungan. Pero merong mitigating circumstance minsan kapag talagang inamin mo na
hindi mo na pinahirapan yung hukuman, hindi mo na pinahirapan yung mga prosecutors, pwedeng ibaba ang imposable penalty against the accused. So, balik tayo. So, ano mangyayari kapag masyadong tahimik ang akusado? Hindi ngumiti, hindi sumimangot, hindi nagsalita. Wala, talagang inignore niya ang katanungan kung guilty or not guilty. So, ang tanong ng iba, sabi sa akin, sir, madidelay ba yung kaso pag hindi nagsalita yung akusado? Mauuwi ba to sa nganga, no? So, nganga ka lang, gano'n. Magngangangahan lahat yung nandun sa hukuman. So, hindi po ganun na mangyayari, no? Dito papasok yung ating magic rule, no? Sa ilalim po ng 2000 revised rules of criminal procedure. Okay, nasa Rule 116 po yan, ng Section 1, Paragraph 8 ng Rules of Criminal Procedure. At doon po, ikinakwento o sinasabi kung ano ang mga mangyayari kapag ang isang akusado ay humarap sa isang arraignment o babasahan ng mga reklamo laban sa kanya. So, anong sabi ng batas tungkol dyan sa Rules of Criminal Procedure? Ang sabi po ng batas, kapag ang akusado ay tumangging mag-plea, o kaya nagnobela ng dahilan, o kaya in-stop si judge, no? Yung korte mismo, ang kusang magtitipa at magpapasok ng plea ng akusado. Si judge na. Sasabihin ni judge, enter mo, not guilty. Ganun ang mangyayari. Ayaw magsalita. Ano dito tayo? Magtititigan tayo maghapon dito sa loob ng hukuman. Parang bangkay ito na napakalamig na ayaw magsalita. Buhay na buhay pa naman. So, enter a plea of not guilty. Yun ang sasabihin ni judge. No? Automatic yan. Para siyang vending machine. Kapag ayaw mo magpindot ng button, yung machine na mismo ang pipindot ng not guilty para sa iyo. Parang yung button sa machine vendor ay siya na nagsabi na, Your Honor, not guilty. Pinahirapan mo pa yung machine. Imbis na magsasalita ka lang, not guilty, Your Honor. No, madami pang cheche-bureche ang minsan ng ibang akusado. Yun din naman ang mangyayari. No, i-enter lang ng judge yan, not guilty. No, para mag-proceed yung kaso. So, dito kasi yung Sandigan Bayan, parang siya ay maituturing na strictong nanay, no? Parang sinasabi dito ng Sandigan Bayan, guilty ka ba or not guilty? Tapos si akusado, ang tahimik, ayaw magsalita. Pero nung nandoon sa kanyang opisina, ngak-ngak ng ngak-ngak, daldal ng daldal. Akala mo kung sinong napakagaling, di ba? Tapos pagdating sa harapan ni judge, ayaw magsalita. Kala mo pipi, kala mo bingi, walang narinig, di ba? Kala mo bulag, walang nakitang judge, no? Bulag, pipi at bingi. So sasabi ng korte, dahil ayaw mong sumagot, not guilty ang ilalagay ko dito. Huwag kang magkunwa-kunwari dyan na hindi mo ako narinig, no? O na hindi mo ako nakita. No? Magsalita ka. Kung ayaw mo magsalita, ako ang magsusulat dito sa aming records. Not guilty ka. No? So, ang tanong, bakit sinusulat ni judge na not guilty at hindi guilty? No? Ang lakas na nga ng ebidensya doon sa reklamo. Judge, baka parang unfair naman yan, di ba? Okay, paliwanag natin. Bakit not guilty ang nilalagay ng korte at hindi guilty para matapos na agad send him to prison? Lifetime kapag grave offense yan. Pag malubang-maluba, considered as heinous crime. Kulong na yan sa Muntinlupa. So, marami pong dahilan dyan. Actually, may 3 malalaking dahilan sa ilalim po ng ating 1987 Philippine Constitution. Yan po ay nakasulat sa Article 3. Yung tinatawag nating Bill of Rights. No? Palagi natin pinag-usapan yan. No? Napag-usapan na natin itong Bill of Rights ng mga nakaraang buwan ng isang taon dito po sa ating channel. Unang-una, may tinatawag po tayong presumption of innocence. Sa ating pong batas dito sa Pilipinas, inosente ka until proven guilty. Inosente ka hanggat hindi napapatunayan ng gobyerno na may kasalanan ka. Kaya kapag nananahimik ka, ano mangyayari? Default setting pa rin yung batas.
inosente ka muna. Diyan ka lang. Diyan ka muna sa tabi. At ako'y mag-i-enter ng plea sa'yo na not guilty at itutuloy natin tong kaso. Hindi ka paligtas. Okay? Meron din tayong tinatawag na right to remain silent. Nasa Bill of Rights din. May karapatan pong manahimik ang akusado. Ang pagtahimik po ng akusado ay hindi pwedeng gamiting ebidensya na guilty na siya. Kasi kung sa relasyon yan, kapag nanahimik ang partner mo, parang guilty na agad, di ba? Pero sa korte, hindi po ganyan. Hindi guilty agad yan. Okay? So, kasi minsan pag nag-aaway yung mga magjowa, pag tumatahimik yung isang pinagbibintangan na nanchichiks o nanlalalaki, tahimik ay nagkakaroon ng presumption, guilty ka, guilty ka. Ayaw mong magsalita. Okay? So, dito para matuloy ang trial, yung due process, di ba? May due process kasi. Kailangan kasi sa korte na magkaroon ng tinatawag na joinder of issues o yung pagtatagpo ng usapin. Kapag may plea na not guilty, no, ibig sabihin yan, o official na to, mag-uumpisa na ang bakbakan sa korte. Diba? Kasi kung iintayin mo sumagot yung akusado, ay baka tubuan tayo ng talaba dito. Hindi talaga sasagot yan. So the judge will enter a plea of not guilty para sabakan na, no? O kumbaga, salpukan na. No? Umpisahan na ang laban. Okay? So, kasi tatanungin ng prosecutor, may kasalanan ka, sasabihin ng akusado, wala, no? Sasabihin niya, wala ako, learn, nagkakamali ka, no? So, pag nag-enter na ng plea, tuloy ang biyahe sa pre-trial at sa trial of the case. Okay? So, yan po maliwanag yan. So, duktungan pa natin kasi may mga Supreme Court decision dito sa arraignment no? Kapag hindi nag-enter ng plea ang akusado sa harapan ng huwes, no? So, yung ganito na nag-enter ng plea ang huwes, no? Hindi lang yung gawa-gawa ng Sandigan Bayan, no? Sinabi na rin kasi ito ng ating Korte Suprema sa napakaraming kaso na dinesisyonan nila ng mga nakaraang buwan, ng mga maraming taon na ang nakaraan. So magbibigay tayo ng isang classic example dito. Sa People versus sa Balisacan. Ito, napakatanda na nitong kaso. Halos kasing edad ko na to. No? 6 pa tong kaso na to. Sabi po ng Korte Suprema, kapag ang sagot mo sa arraignment ay malabo, bitin, o kaya pa-hard to get ka pa, at ayaw mo mag-plea, rekta, not guilty agad ang i-enter ng korte para sa iyo. So, hindi pwedeng aarte-arte ka dyan sa harapan ni judge at ayaw mo mag-plea ng not guilty. The court will enter the plea, no? Para sa iyo. Okay? Meron pa isang kaso, yung Paderanga versus Court of Appeals. Ito medyo bago-bago, 90s naman to. Sa oras na ma-enter ang not guilty plea, kahit yung korte pa yung nag-enter ng plea of not guilty para sa akusado, hawak na ng korte ang leeg mo. No? Okay, ibig sabihin, the court will now acquire jurisdiction over the person of the accused. Tuloy-tuloy na ang ligaya ng paglilitis. That is one of the most important things kung bakit kailangan mo mag-enter na ng plea o ng guilty or not guilty. For the court to acquire jurisdiction over the person of the accused. So maliwanag yan ha. Kaya siya nag-enter ng plea, yung si korte. Okay? So itong tatandaan natin sa criminal court po, hindi pwedeng ma-stack yung kaso dahil lang ayaw magsalita ng akusado. Hindi pwede dito yung delaying tactics sa style ng isang akusado. Hindi ako mag-enter ng plea para hindi matuloy itong yung pag-usad ng aking kaso. Pag hindi ako nag-enter ng plea, habang buhay kayo mag-intay dyan hanggang gusto ko. Diba? So hindi pa pwede yun. Kaya papasok ang korte, enter the plea of not guilty. Tuloy ang ligaya sa paglilitis. Kapag nag-refuse mag-plea ang akusado, alam niyo po, tulad nitong nangyari kay Senator Marcoleta, ang Sandigan Bayan po is under obligation sa ilalim po ng Rule 116 na ipasok yung not guilty plea. Hindi pa pwedeng intayin nga yung akusadong makulit na ayaw magsalita, nagbibingi-bingihan, no, nagbubulag-bulagan, akala mo pipi, hindi makapagsalita. So therefore, under Rule 116 of the Rules of Court, the court has the duty to enter a plea of not guilty. Pagkatapos niyan, tapos na yung arraignment.
So, didiretso na agad sa pre-trial conference kung saan ilalabas na po yung mga resibo, ebidensya, dokumento, at talaan ng mga testigo. So, wala kang ligtas pogi, no? Sa pag tanggi mong sumagot at sa pinakikita mong nagbubulag-bulagan, nagpipipipihan, no? Nagbibingi-bingihan, no? So, hindi pa pwede yon, no? Dapat matuloy ang kaso dahil ikaw ay may pananagutan sa ilalim ng ating batas. Pagod ka na ba sa na komplikado? Mga termino parang alien sa ulo. Huwag kang mag-alala, andito kami tutuloy.